Hi, Tin. Tapos na ba yung trabaho? Oo. Pagod ako today. Ikaw siya. Tapos na. Okay naman. So, let's start. Hi, guys. Welcome ngayon sa aming portion ulit na After Work. Yun. So, Ayun. kung mapapansin nyo, wala si Ben. Pero, kasama naman natin si Pete. Pretty Hi! girl. Yung pinakamaganda sa office namin. Actually, siya yung basta, Pwede maging mute. Basta. masasabi mong, pag nakita mo siya, ay, ang ganda naman ito, social. Nakita niyo naman sa, niya, sa alahas pa lang. Di ba? Ipakita mo naman. Yeah. Pangalan niya pala is Christine Lim. Yeah. May half Chinese siya. Ang topic natin for today is about rejection. So, marami sa atin na naka-experience na niyan. Kahit ako, na-experience ko siya, may rejection. Marami namang aspect ng rejection, di lang naman sa relationship, situationship, sa work din, ganyan, and sa career. Unang tanong. Ako talaga, agad. Syempre naman. On the spot. Ayun, Tin, anong take mo sa rejection? For me naman, rejection is leading you to the right path, I guess. Kunwari, na-reject ka na isang tao, it only means na hindi siya para sa'yo. Diba? Ewan ko, I don't know if you guys believe in a higher being, pero ako kasi, feel ko lahat yan nakasulat na na-reject ka, it just means na hindi siya para sa'yo. Parang it's normal siya. Parang normal lang na napagdadaan ng tao. Pero kasi yung iba kasi masyado nilang dinidip-dip eh. Parang may kilala akong gano'n. Oo. Baka dito lang sa room natin. Parang nasa kita natin. Ang ganon. Ikaw na bestie, Shara. Wait lang, wag sa akin. Kasi curious ako kay Tim. Dahil nabanggit natin kung gano'n siya. Reject. Oo naman, girl. Na tao. Total dong, ano mo naman eh. Hindi dahil sa work, hindi dahil sa Yeah. Oo naman. Last year lang. Okay. Na, fresh pa. Pero okay na, naka-move on na ako doon. So, Sa ganda mong na-reject. Pero ito lang, like, 2 cents ko lang. Minsan, pag na-reject ka rin, hindi rin siya dahil may mali sa'yo eh. Hindi lang talaga kayo match in lifestyle or anything na di kayo match ng ugali, di kayo same ng value. So, madami siyang factors kung bakit ka nare-reject. Kaya, if na-reject ka na, wag mo dibdibin. It's not you. Pero kailan mo masasabi na rejected ka? Kasi mostly, hindi naman sasabihin sa'yo ng diretso yan. Paano mo masasabi na, ay, rejected ako? Pag mixed signals, ako gusto ko yung tao, papakita ko. Di ka sure kung gusto ko ba niya o hindi. It's not ibig sabihin nun, di ka niya ganun ka gusto. I mean, baka interested siya, pero not enough to be with you. Pag nagbigay na siya ng time, ng effort, I guess, magastos na siya din for you. Testimony na yun na gusto ka niya talaga. Kasi kung ikaw, gaya ikaw, pag nanliligaw ka, diba? Effort mo yung time, effort, nag-i-invest ka dun sa person. Hindi siya komplikado kasi. Ano yun, coming from so many experience na alam ko gusto ako pero parang not enough to be with me. Not enough. Ano yan para sa akin, high status na to si Tin. Talagang yan. Hindi, tingin ko pa lang dyan, social na, di ko ma-reach out of my league. So, parang ang hirap i-reject nito eh. Oo, kasi ma-reject. Kapag sini... Ay, grabe ka naman. Grabe ka naman. Ay, obviously. Sa akin, same kami ni Tin. Kapag yung rejection, kasi part of growing yun eh. Yeah. No? Parang kapag hindi ka pa nare-reject, ibig sabihin, hindi ka pa rin nagtatry na kahit na anong bagay. You will not get embrace naman. That's true. Di ba? Tapos sabi nga ni John Harkins, ever no means next opportunity. Yes. So, hindi lang sa work, hindi lang sa career. Kahit sa tao, kasi kung nag-invest ka na sa feeling mo sobrang special. Di ba, yung babae, sobrang feeling mo siya yung the best. Siya talaga yung the best. Siya talaga yung standard. Kumbaga. Tapos nireject ka pa, kailangan i-take mo siya as a, yung feeling na, ibig sabihin, meron pang better pala sa point na akong mamimit. Kasi kung binigay ko na lahat ko dito sa taong to, tapos hindi pa siya yung para sa akin, ibig sabihin, merong mas taong deserving no lahat ng ginagawa. And ma-appreciate siya. Pero na-reject ka na. Oo. Hindi ko na lang mapinpoint kasi siguro sobrang daming rejection. Nasa point na ako ng life ko kung merong mag-reject sa akin. Yung kahit na anong aspect ng life yan. Pero hindi mo naman siya dinidibdib. May mga times Nasasaktan ka. Oo, may times na gano'n. Siyempre may pride ka din sa may ego ka din. Kapag hindi mo pinafocus sa negativity.
Okay. Ang boy. With handling rejection. Mm. Self-love takes a big part of it. Ah. Kung alam mong wala namang mali sa'yo or alam mong okay ka, alam mo yun, excuse me, hindi ka ma-hurt kasi alam mong hindi ikaw yung problema. It's just not the right person for you. Guys, importante na may self-love kayo. Uy, alam mo, I learned it the hard way. Yeah. Kasi meron akong situationship na give up sa person. Tapos yun, I'm only getting yung 10% na nakuha ko. Point is, immature daw kasi ako. Ay, ikaw yung na. immature. Oo. Mga palusot. Oo. Well, nung time na yan, naniniwala ako na ganun na. Parang feeling mo ikaw yung hula. Kasi wala ka ngayon tama yung sinasabi ni Tin na yung self-love talaga sa yung value mo sa sarili. Kapag hindi mo nakikita, maniniwala ka sa lahat ng sasabihin ng ibang tao na kaya no, kasi ganito ka, ganito, ganyan. Pero like kapag ngayon, anong Tapos nagkakaroon ng self-pity, no? Ngayon na alam ko yung worth ko, na alam ko yung mga kaya kong i-offer sa tao or sa mga bagay-bagay. Okay, hindi lang talaga match. Tsaka you know how you love. Mm. Why would you doubt yourself? Hindi ka enough. Ang expensive naman ng salita niya. Ang expensive na naririnig mo. So, Shara, paano mo masasabi na, or kailan mo masasabi na rejected ka? Hindi naman technically dapat equal pero kapag alam mong hindi reciprocated na in a way na hindi ka masaya, nag-give ka lang ng give. Pero in return, kahit na, Take lang siya ng take. diba? Yung parang kahit yung simpleng, alam mo, sincerity na appreciation, wala talaga. So, alam mo, rejected ka kapag yan. Kapag alam mo hindi ka binavalue ng tao. Nararamdaman mo naman yun. Kaya nga pag mixed signals, yun na yun. O ikaw? Ako, antay ko sa rejection. Yun yung better way na makakapagsabi sa'yo na you need more improvement. Hey, For growth. kailangan mo pang mag-improve. Para sa akin, okay, kulang pa yung ko. Kaalaman ko, kulang pa lahat. Sinasabi niya sa'yo, indirect way na you're not enough. Paano ko masasabi na rejected ako? Hindi nagre-reciprocate sa'yo yung tao. Pero, what if, kung yung tao na yon is, hindi naman talaga siya ganun ka-should be? Pero I think everyone has different love languages in her own way or his own way. Mararamdaman mo yun eh. Alam mo yun? Kahit hindi man kayo same ng love language, kunwari ikaw mo words ka, ganyan. Tapos siya words of, and then like, siya, actions, ganyan. Kung nakita mo yun. True. Saka alam mo ngayon ko na-realize at yun, merong kapatid yung rejection. Pwede natin matapik sa So, susunod ano yan? is acceptance. Yeah. Ibig sabihin, kung marami kang what if, paano kapag ganito, kapag ganyan. Diba? Kasi ang tao hindi kita sabihin na, nire-reject ka. Kasi nga mararamdaman mo yun. So kapag ikaw nararamdaman mong nire-reject ka ng tao, pero binibigyan mo ng excuse, ibig sabihin, wala ka pang acceptance. In denial ka. Yeah. So, ano kaya yung mga dahilan bakit tayo nare-reject? Sa akin before i-overthink ko yan, pero ngayon, nandun ako sa path na hindi lang talaga mag-work. Oo. Hindi lang kayo match. Yun lang. Kasi ako nahihirapan ako isipin Ano kayang dahilan ba't kaya ako nare-reject? Hindi mo alam kung ano yung explanation Wala kang makuhang explanation. Ba't kaya ako na-reject? Ano lang yan? Parang ganito lang yan. Di ba may isang lock at madaming susi. Isa lang magbubukas doon. Oh. Di ba? Ganun lang yun. Parang Amazing Grace nung Amazing Perfect Grace. explanation yun. Ang galing mo doon. Expensive ka doon. Galing ko doon. Yeah. Smart. Pang yun, tweetable tweet. Tama. Hashtag afterward. Kaya dapat, you go out there and explore different people, Yeah. di ba? Para alam mo rin kung anong gusto mo, kung ano ayaw mo. That's when standards come in, ha? Di ba nga sa work na may job qualifications? So, ibig sabihin, kung alam mo magaling ka pero hindi ka nakapasok sa trabaho niya, alam mo na hindi lang ikaw yung exactly yung taong Hinahanap nila. Bawa, hinahanap copywriter tapos nag-apply ka. Alam mo magaling kang videographer pero hindi ka sa thumbs up. Kasi alam mo ang hinahanap is copywriter. Ikaw, video. Ganun din mo kumbaga kapag sa taong rejection. Mismatch, no? Oo. Yeah. May mismatch. So, yun na. Nagkaroon na nga tayo ng experiences ng rejection. Ang tanong ko naman ngayon, nan-reject ka na ba? Hindi. Nan-reject ka na. Non-reject. Non-reject? Oo naman. Oo, yun. So, ano yung mga experiences mo na matatandaan mo na nan-reject ka? Nakasakit ka ng tao or naka-offend ka talaga ng sobra? Kasi ako, very careful ako with my words. Although, alam mo naman yun, prangka ako talaga. Pero pag ganyan na parang mangle-let down ako ng guy may gusto sa akin, very gentle, ganyan. Na na-hurt siya. Kasi... Paano i-deliver yun ng isang high value?
ako nagbe-base ako sa feelings ko, kung may nararamdaman ako for him, and sasabihin ko, wala talaga akong maramdaman. O kahit, like, Dinidirekta mo. Oo. Sasabi ko ganun. As in, tinatry ko na lalabas kami lagi. For me, parang hindi siya nag-work sa akin. Wala siyang, like, basis kung ano talaga. Like, feelings mo lang talaga eh. Kasi mararamdaman mo yun eh. So, kung ano mo talaga. makakailang labas pa bago mo maramdaman yun? Makakailang date pa Ewan kayo? ko eh. Kasi for girls, nade-develop siya. Mm. Pero for guys daw, parang on the first date, alam na nila eh. Oo. Ano kasi kami, Oo. madali lang kami kasi Oo. intindihin. Madali lang maintindihan yung nararamdaman Oo. din namin. Sabi nung guy friend ko, sabi niya, first meeting nila, dun sa girl na dinedate niya, may naramdaman siyang budamdam, ganyan. May naramdaman siyang parang spark agad. Alam mo na ba parang sa alam lalaki niya. mo marinig yan, nakakakilig. Oo, diba, no? Parang hindi naman. Sa girls kasi mas ano kami, mas titignan namin yung little things, yung kung paano kami i-treat, parang ganyan. Talaga? Ewan ko, oo. Oy, sa high value woman na nanggaling nga. Pero bakit may mga may mga girls na ginawa na yung lahat, binigay na sa yung lahat, pero wala Eh silang kasi ganun. nga, acceptance nga, Francis. Oo. Kulit mo talaga eh. Di ba? Parang may gusto siyang tanungin Oo. sa amin, pero hindi niya matanong. Hindi, kasi next question yun eh. How does it feel na nakapang-reject ka? Siyempre, I feel bad. Yung person na yun, as in, trinato ako talaga, princess treatment, ganyan. As in, no, kasi may guys na ACL kasi ako. Hindi ako masyadong makalakad, ganyan. So, pag magde-date kami sa poblasyon, where serve niya ang parking, tapos siya lagi nagbabayad pag kumakain kami sa Value partner pala labas. Bait siya. Tsaka ano siya, yung parang very secured siya. Hindi siya yung avoidant. Gentleman, ha? Oh, gentleman siya and talagang alalay siya lagi sa akin. So, ang sad, quality man siya, pero hindi mo talaga siya, hindi mo Oo. maramdaman, gano'n. Parang So, wala kang nararamdaman. Kumbaga yun na yung rason ba't mo siya na-reject. Wala kang na-feel talaga. Walang spark. Oo, Walang walang spark. spark. Kasi pinag-usapan namin to lagi ng friends namin. Ay, ng friends ko. Basically kasi guys, nakipag-date kasi ako. Pag nakipag-date ako, hindi siya yung, isa lang. Dating is for me, you can select. Kasi dating ka lang. Like going out lang, ganyan. Hindi siya exclusive. Hindi siya exclusive. Pag in a relationship ka, yun na yung exclusive. Pero dating is basically like trying to Get to know. get to know people. Parang share bestie, no? Ang babae, pwedeng manligaw sa kanila kahit Mamaya na yun. no? Wala lang, parang na-unfairan lang ako. Ikaw naman, Shara. Hindi ba ako sa date? Ganito pa sa date? Ha? Masyado ka nang nasasaktan ng mga sinasabi ni Oo Dave. nga eh. Sorry naman, mag-biscuit na lang tayo. Oy, mag-biscuit Ano ka. ba yung kinukwento ko? Oo. Ano yun? So basically, dalawa silang nun na lagi kong kasama lumabas. Yung isa, mas mas masaya siya kasama, mas magka-vibe kami sa ugali, ganun. G siya anytime. Yung isa, ganun din naman siya. Like, G siya anytime, pero mas seryoso kasi siya. Hindi seryoso in a relationship, pero seryoso na gusto niya business lang lagi pag-uusapan, ganyan. Which is good. Pero at that age, 24 ako nun, hindi ko siya ma-appreciate kasi gusto ko yung medyo masaya lang, ganyan. Ngayon na 25 na ako. 1 year older lang naman. Mas gusto ko yung, alam mo yun, may stability na ng konti. Like, Mahalaga yung kasabay mo eh, no? I mean, yung face Ka-vibe. na- Oo. Kasabay sa age or Hindi, yung ka-vibe niya, ibig sabihin yung wavelength nyo. same. wavelength. Kasi kapag mas mataas siya sa'yo, mas may feel mo na, Ay, hindi ka to kaya. Oo, tapos parang hindi fun. Oo. Kapag ganun, no, yung, kumbaga nasa stage ka ng hinahanap mo yung talaga gusto mo sa buhay. Tapos meron na isang person na ito na yung buhay niya. Oo. Parang kasi kapag ganun, mapipil mo yung pressure na kailangan kong iyak nga yung buhay ko sa buhay nito eh. Totoo. Pero kapag nakahanap ka kasi yung talagang wavelength na, alam mo yung safe, Same wavelength. walang pressure, parang natural na natural. Natural. Kung ano yung ibato mo, gets ko agad. Oo. Ganun. Kung ano man yung ikilos mo, ay, gets ko na yan. Oo. Saka masarap yung merong, I mean, halimbawa yung kapag mas mature sa'yo, mas may experience. Yeah. Mas masaya yung feeling na kapag meron kang problema. Merong magsasabi na, hindi, ganito yung gawin mo, ganyan. Oo. Pero kapag minsan masarap lang din yung may makikinig sa'yo na parang hindi ipapamukha sa'yo na wala ka pang alam sa mundo. Oo. Diba? Yung Dapat inosente ka pa, yung Oo, na inosente. parang na ano yung problema mo, ang liit-liit lang ang problema mo, nararamdaman mo napakalaki ko. Ayun lang yung problem ko. Or na-validate ka. Oo. pag ano. So, yun na nga. Pero dahil mag-reflect si Francis eh, no? Ha? Napapaisip siya sa mga nangyayari. Hindi, Oo. hindi lang naman siguro ako. Parang Siguro may yung... mga reality. Yan. Hindi lang naman ako. Siguro yun din yung iniisip ng ibang nakikinig dyan. Na kung ano man yung mga naririnig namin sa inyo. Ano yan, eye-opener para sa amin yan. Nakakatulong din yan. Okay, ganito pala yung point of view ng ng mga babae. Pero
alam mo, Francis, to be fair, yung mga guys na dinidate ko nun, nag-date din sila ng iba. It's just, depende na lang sa girl na ano mo. Kailangan pag-usapan niyo kasi yan, yung mga ganyan. Pero hindi naman... Mukha niya talaga. Oo. Hindi kasi ako ganun yung yung tipong makikipag-date ako, tapos magdi-date ako sa iba. Hahanapin ko yung qualities na wala dito sa isa. Doon pa lang sa ligaw stage or doon pa lang sa stage na yun, parang nagloloko na ako. It's cheating na Hindi. agad. Kasi titignan mo siya na ligawan agad eh. Ang point namin ng dating is getting to know. Para malaman mo kung Kumbaga- sino yung ipaperso mo. O yun nga. Paano pag nalaman kagad ng baba? Ay, okay, may dinidate siya ng iba. So, getting to know nga siya. Okay, kilala ko na siya. Ganito siya. Nakikipag-date siya ako kanino. So, ano na ngayon yun? Alam mo, depende kasi yan sa sa perception ng tao. Hindi naman porket nakikipag-date sa'yo kung kani-kanino. Hindi naman like kung kani-kanino. Siyempre, pili din yun. Oo. O, syempre, Parang- pili. Ang nasabi ko lang kung kanina, kumbaga ba, nakikipag-date Iba't-ibang tao. hindi lang sa isa. Kailangan kasi kino-communicate din yun at the Hmm. beginning. Kasi hindi man kayo. Saka siguro acure din kung ano yung level ng relationship. Oo. Kung dating pa lang, tapos meron ka ng back-by kiss-kiss na mga ganyan, tapos sasabihin mo sa lahat ng date mo ganun, yun ang talagang Yun matindi, talaga. diba? Pero kung yung chill lang naman na dating na usap tayo, Parang nagba-vibe diba? lang kayo, Oo, ano-work lalabas mo, kayo. oo, kwentuhan. Parang friends lang. Oo. Ganyan. Ayun yung talagang kailangan. Kasi kikilalanin mo nga yung tao. Mahirap din bro yung tipong meron ka ng pinaperso, binigay mo na lahat, nagbigay ka ng mga mahaling dress. Pero guys, bago tayo mag-proceed, kung na-reject man kayo, or kayo, guys, anong masasabi nyo sa rejection para sa inyo? I-comment nyo lang down below kung anong take nyo sa rejection. At kung ano yung mga dapat gawin para hindi ka masyadong magdamdam. Yung sinasabi ko kasi, Francis, is halimbawa, yung problema mo kasi is ligaw agad na sobrang seryoso Oo. na parang leading towards na relationship agad. Ang point namin nga kasi dun sa amin na dating is, kailangan mo malaman kung sino yung worth it na i-person mo. Sino ba yung kasabay kong mag-grow, sino yung deserving sa interest ko, gano'n. Ang mahirap kasi, kung gives na nagbibigay ka ng lahat-lahat, pinupunta mo, hinahatid mo kung sanda kung anong bansa. Tapos malalaman mo sa kalagitnaan na, ay, hindi pala kami match. Oo. Diba? Ang hirap din, no? So, kailangan talaga, bago ka mag-person na pinakita mo talaga yung intention mo na, oy, seryoso ko rin. Talagang sure ka. So kapag ganun yung traits na nakita mo, yun na nga yung tanong, nakapang-reject ka na ba? Meron pa ko na to sa mga nakaraang episode, diba? Hindi, ibang episode to eh. Ayun, so, hindi, ulitin ko na lang. Hindi, dito, mas mas mahihimay natin yung rejection part niya. Gusto ko siya ikwento na sobrang detalyado, kaya na kasi malalaman niya kung gano'n ako. Hindi, yung Just- siguro, pinaka-worst, or Eto, sige, eto na lang. pinaka-worst way mo ng rejection. So, noong una is may nag-add sa... Ito ko pa rin. Sabi ko walang detalye. Pero, pero meron ako ka-getting to know. Oh, okay. Talking stage. Oo, talking stage. Tapos nagkayaan ako. Bakit? Kasi sa pangalawang... yun, kumain kami, dinner date. Tapos sa pangalawang labas, nung mas matagal na siyang date, yung tipong music, date, mga ganyan. Doon ko na-realize na hindi kami match. Base sa topic ng mga pinag-uusapan. Saka siguro yung yung kung gaano kabilis. Kasi ako parang gusto ko pang enjoy yung getting to know things. Tapos, yung ako nakikita ko agad doon sa guy na gusto niya agad seryoso. Yung na may mga pahiwatig na kung may nagkaroon ako ng ganito. Kasi di ba yung babae, kailangan may comfortable ka muna bago, di ba bago ka sundutan ng mga ganun thing. So, parang ano na kagad sa iyo yun? Red flag. Hindi naman sa red Sure, red flag. Kumbaga, parang doon umaano yung point namin na kailangan talaga ka-drive mo yung tao. So, dahil doon sa mga, alam mo yun, yung mga naging topic namin, sa kung paano yung action niya, feeling ko tuloy, hindi kami magka-drive. Kasi, kung na-feel ko na sobrang distansya ng nararamdaman namin, kung ano yung feeling na ginagawa namin sa kung ano meron kami that time. Getting to know. Tapos, biglang ganun yung level ng kung gano'n siya seryoso, di ba? Ayun nga, kagaya ng kahit na parang Masyadong seryoso sa Oo. Yung syempre gusto namin ng mga babae, mga seryoso sa buhay talaga. Yung seryoso sa relationship. Wala na akong question. Pero kasi step by step, kapag nakakilala ka ba ng tao, ikikwento ba yung problema ng lupa ng pamilya, di ba? Ito naman. Di ba? Pero hindi. Talaga kailangan kumbaga magsisimula lang sa night, na nakakatawa. Ayun naman sa mga Karen, hello! Hi, Karen!
Magpapaalam lang yan sa akin. Bye! Ingat ka. So, ayun na nga. Our daily chronicles with Mom With Ka. Karen. Sino kaya siya? Ang susunod na topic niyan, silip. Basta yun yung time na nag-reject ako. Nalaman kong hindi kami... So, anong ginawa mo? Dinirect mo ba siya? Hindi. Nung una hindi ko siya dinirect. Maayaw ka. Oo, alam mo, nakwento ko sa kanila yun. Pero ang ginawa kong ways, habang nasa date, nag-CR ako, tapos sabi ko sa friends ko, tawagan mo ako, tapos sabihin mo, sabihin mo meron akong urgent na kailangan mo. Ano yun? Nag-play? Oo. Nag-role-playing sila. Tapos doon na, That's bad. Hindi ka gayan. Huwag tularan. Ay, ano, 19 lang yun eh. Pero kahit na bad, para sa aming mga lalaki, okay, bad. Kasi that time, hindi ko alam kung paano po mag-reject. Lalo na personal. Kasi before, Actually, di ba, kapag no. bata ka, chat lang or text, di ba? Pero yung on the spot, nasasabihin mo, kasi yung itinerary ng date namin, hanggang gabi. Eh, lunchtime pa lang, nafe-feel ko ng Girl, gabi. ang tagal. Tapos alam mo yun, sabi ko, hindi ko alam, kailangan ko na umexit. Kasi parang hindi na comfortable sa akin. Kasi alam ko talaga eh. Tapos yun, sabi ko talaga, pinauwi ako nung katrabaho ko. Pero friend ko talaga yun na. Kasi meron akong urgent kay boss. Umuwi ako. Tapos, nung time naman na yun, doon ko pina-feel na wala na ako ganong interest. Tapos, nung nafe-feel ko na medyo umasap siya, meron siyang wrong sense sa messenger. Di ba sa messenger, di ka naman, Actually. doon ko na-realize na itong person na to is hindi niya deserve na ma-reject na parang Nang ganon. nang ganun lang. So, sinabi ko sa kanya na feeling ko hindi ko pa time na pumasok sa relationship. Sinabihan mo talaga Oo, siya. sinabi ko siya. Pero sinabi ko sa kanya na wala namang mali sa kanya. Kasi kung ano nga ang pinakita niya sa akin is sobrang okay naman. Sadyang hindi lang talaga level yung... Rejection na yun kasi binibigyan mo pa siya ng pag-asa sa time. Okay, so hindi mo pa time. So feeling ko as a guy, maghihintay pa ako ng... Hindi. Baka time Nakalate ka ba? Ayan nga, dyan nga pumapasok talaga yung acceptance process. Ibig sabihin, feeling ko... Kanina pa yung acceptance Kasi mo. nga, Kasi kailangan mo. Base sa mga linya mo, hindi mo ma-accept na na-reject ka ng isa. Oo. Binibigyan mo kasi na excuse eh. Kahit na ano nang sabihin, kahit na ano iparamdam. Lagi kang, pero ano eh, ganyan. Hindi ako yung topic dito. Disclaimer lang. Pero kasi, may mga ganyang mga rejection na mahirap tanggapin eh. Lalo na kung minsan ka lang ulit nagseryoso. Oo, di ba? Lalo na kapag gives na gives ka talaga. Oo. Gano'n na-reject ka na ba? Ako nang-reject kasi ako, seryosong tao kasi ako. Ayoko ng feeling na nare-reject and then ayoko yung confused ako kung ano ba talaga. So, kung hindi talaga ako interesado sa isang tao or sa isang babae, then direct ako talaga. Na wala akong gagawin na kahit na ano. Sorry, hindi kita gusto eh. Hindi kita type. Hindi kita crush. Yun. Kahit na umamin sa akin na, well, mo ba crush kita? Talaga? Ako kasi hindi eh. Oh, harsh. Pero alam mo yung ganyang sobrang straightforward. Kailangan mo lang gawin niya kapag sure ka talaga sa nararamdaman mo. Hindi, sure naman ako. Oo nga, kasi ibig kapag halimbawa yung pinapa-feel lang, yung nararamdaman, ay parang type ako dito. Hindi mo pwede sabihin agad na Oo uy, naman. dumistansya ka sa akin. Hindi, sinasabi naman nila sa akin na gusto nila. Oo, basta clear, di ba? Yeah. Kung feeling mo lang, kailangan paramdam mo lang din na hindi ka interested, di ba? Hindi lang naman isang beses nangyari yung maraming beses. Hindi, sa totoo lang Bagay ka pa sa hindi immigration. hindi naman tayo ganun kapangit. Nung araw Ewan ko lang ngayon. Binawi pa eh. Nung araw. Ano na yung confidence binawi mo? Nung araw kasi ganun talaga. Pero masasabi ko pa rin, hindi pa rin naman ako ganun kapangit, di ba guys? Oo naman. Ganun lang ang ko, Thanks. yung pang-reject ko, diretso lang, walang paligoy-ligoy. Diretso lang para hindi ka talaga parang hindi rin umasa yung babae kasi ayoko rin ng umaasa ako. Ayoko rin ng feeling na confused ako kasi nakakapraning yun. So ayoko rin silang mapraning. Oo, tama. So ayun na nga, Relations. napagdaanan na lahat ng klase ng rejection sa trabaho, situationship, and relationship. Yes. Ano naman ang mga ways or paraan para ma-cope mo yung feeling of being rejected? Acceptance. Oo, yun lang talaga. Acceptance lang talaga, Francis. Masyado general kasi yung acceptance. Pwede mo sabihin, oy, kailangan mo lang ng acceptance. Sandali lang. Pwedeng masasabi mo sa akin yan. Kasi, nakahil ka na eh. Parang hindi mo nararamdaman ngayon eh. Yung paano yung sa mga taong ngayon pa lang nila nararamdaman, nandun sila sa sitwasyon na gano'n. So, ano yung mga paraan na pwede mong masabi sa kanila? Or pwede mong maitulong or mabigyan sila ng payo na nandun sila sa sitwasyon na yun?
lumandi ka. Charot! Oo, no? Lumandi ka lang ulit. Go out. Oo, go out. I guess party kung gusto mo. Kung ayaw mo, spend time with friends or magtrabaho ka, improve mo sarili mo. Kasi the better you make yourself, the more high value ka, diba? So, improve yourself and then, kung alam mo namang ikaw, ito na yung pinaka-best self ko, then next time na ma-reject ka, parang hindi ka na bothered. Oo. Ikaw, Ano lang din. Make yourself busy lang din. para sa mga taong nasa sitwasyon na ganyan na dinidibdib Ano nila, daw pwedeng gawin? ano yung pwede mong masabi sa kanila or paraan? Well, paalala mo lang sa sarili mo lagi na deserving kang tao. Yeah. Merong tao or merong trabaho or kahit na ano pa na nag-reject sa'yo, merong something na matatanggap na ikaw yung pipiliin. Kahit anong gawin mo, ikaw at ikaw pa rin, whatever's yours won't miss you. Yeah. Diba? Ako, ang masasabi ko dyan, maging matapang ka, hindi kailangan ng bigyan ka ng tapang ng kaibigan mo, ng ibang tao na okay lang yan, palimutan mo na yan. Dapat mag-umpisa talaga yung tapang sa sarili mo na, okay, hindi lang ikaw yung babae sa mundo. Kakayanin ko to. At ngayon, umpisaan ko na nakalimutan na kita. Wow. Tsaka hindi naman doon natitigil yung buhay. Hindi naman doon natitigil yung mundo. Tagal na matatapos yung statement natin, nag-iinom sa process na. Hindi yung mga Ano kasi yan parang, realizations. talaga yung rejection, mabigat na bagay yan. Bigat siya. Sobrang bigat yan. Hindi lang naman sa lalaki, kahit naman sa babae. Kunwari ako, may gusto sa akin si Tim, nagpapahiwatig siya, pero hindi ako nagpapakita sa kanya ng kahit anong emotion or hindi ako nagre-reciprocate sa mga ginagawa niya. At ang worst pa nun, sinabihan ko pa siya na hindi kita type. Hindi ko naman sinasabi to para sa sarili ko. Parang in general naman. Kaya na, kailangan mo talagang malaman yung value. Oh, yun. Know your worth. Yeah. Yan, yung value na. Ano ba? Ang hirap bigyan. Ano gusto ko sabihin? Tawa niya. Sorry. Yun. Know your value na lang. Ay, naiyak na siya. Taga sa puso. Hindi naman, ano lang. Hindi, kasi yung gantong topic kasi, gantong bagay. Talagang kailangan sincere, from the heart. Kasi madaling sabihin sa ibang tao na okay lang yan, maghanap ka ng iba. Simple lang yan. Di ba? Pero hindi siya simple. Hindi siya simple. Kailangan talaga ipakita mo sa ibang tao o sa mga nakikinig ngayon na yung topic natin ngayon is talagang makatotohanan. Oo, saka talaga Yung sincere, pinagdadaanan. Hindi lang kami dito basta boka-boka lang para lang may ma-content. Hindi kami ganon. It comes from Sama mo sa bloopers yan. Okay. Yan. Okay, galing kasi sa puso. Nag-aalag na lang siya, sis. Kasi natatawa ka agad eh. Natatawa ka agad. Ikaw tumawa sa sarili mo eh. Hindi kasi nakita ko agad yung reaction niya sa gilid ng mata ko eh. Parang hinihintay niya magkamali ako. Uy, grabe ka sa akin. Parang nakaka-intimidate kasi sa high value. Ano ba? Di ba? Sa iba talaga na yun, minsan naiiya sila mag-open up kapag na-reject sila. So, ito talaga yung platform na mapifeel nyo na hindi siya nakakahiya. Safe space siya. Kasi siya normal na, hindi naman sa ini-invalidate yung nararamdaman mo sa mga bigat. Pero, kumbaga, okay lang na ikwento mo siya kung ayun yung magiging way mo para maka-move on dun sa rejection. Or parang ma-feel better ka na, ay, pinagdaanan din na pala ito na iba. So, kung kaya nila, kaya ko. Sa akin, hindi naman importante kung ano man yung mga bagay na na ginawa mo sa kanya, yung in-invest mo. Ang importante kasi sa akin yung pinakita ko yung Ikaw. yung tunay na ako. Kailangan maging happy ka in a way na ibig sabihin, yung the best is yet to come. Oo. Baga, kung nasa lowest ka, gano'n na lang kataas ang kaya mong iangat. Ibig sabihin kapag na-ready na ulit yung puso mo or kapag nagkamot na yung puso mo sa rejection, walay mo. Prepare ka lang pala. Para dun sa tao. Oo. Ayun guys, sana may mga na-realize din kayo sa naging usapan namin ngayon. Yun, hindi, actually, siguro naman, lahat tayo may na-realize eh. Di ba? Pwedeng late lang natin ma-realize or talagang ayaw lang natin i-realize minsan.
baka ego mo lang yun. Baka hindi talaga mo siya gusto. Ganyan. Allergic ka na naman. Talagang pinoportray nyo talaga yung topic natin sa akin yung rejection. Sabi ko lang, di ba? Wala naman. Kagaya yan. Baka yung ego mo nasasaktan. Alam mo, ano mo na lang, sabihin mo na lang sa kanila kung anong message mo sa mga na-reject. Tsaka sa nang re-reject. Okay. Ano Message ko masasabi sa mo? mga na-reject, importante na mahalin niyo sarili niyo. Kasi kung hindi niyo mahal sarili niyo, mahihirapan talaga kayo tanggapin na hindi lang talaga kayo bagay nung person na yun. Or hindi lang talaga kayo match. Save yourself the heartbreak and just check muna kung, like, be careful with your heart. Check mo muna kung okay talaga kayo. Sa mga nang re-reject. So, sa mga nang-reject, siguro be more gentle with rejecting. Kasi lahat ng tao, iba-iba ng threshold. No? Baka yung iba maliit lang ang threshold nila, ang kaya nilang tanggapin. So, hindi mo kailangan manakit ng pagkatao nila. Kung hindi mo talaga sila gusto, sabihin mo na lang na hindi kayo mag-work and just go on with your life. Ako, sa message ko sa mga na-reject, halos kagaya ng kay Pete, siguro dapat talaga kapag naramdaman mo yung sakit, kailangan i-remain sa sarili. Dadamdamin ko to ngayon, pero bukas kailangan i-remain na rin sa sarili. Mahalaga ako. Nakamahal naman ng tao, katanggap-tanggap naman ng tao. Sa ano yun parang i-evaluate mo, dyan papasok yung evaluation sa sarili mo. So, ano ba? Ako ba yung taong hindi ko magugustuhan kapag bilang kaibigan? Ako ba yung taong hindi ko magugustuhan bilang partner? O bilang anak? Bilang magulang? So, kapag bagsak ka sa lahat, side mo yun na magbago ka, maging better person ka, or improve. Pero kung hindi naman, kung alam mong sa sarili mo na, Okay ka oo, talaga. kailangan mag-stand firm ka na lang na mag-move lang. Pero damdamin niyo yung sakit. Kasi hanggat hindi niya dinadamdam yung sakit, feeling ko, hindi kayo matututo Totoo. sa lesson na. So, okay lang yan. Kumbaga, feel niyo lang. Tapos kapag ready ka na, yun. Start ng bago. Try ka ulit. Try na lang, try guys. Oo. Tapos sa mga message ko naman dyan sa mga nang-reject na, okay lang naman ng mga reject. Again, for me, karapatan naman natin yung bawat isa. Kung alam nyo hindi na-deserve, hindi natin deserve, okay lang yan kasi hindi dapat tayo nagsasettle sa list. Yes. Pero ang pinaka-pangit na ginagawa ng pang-reject is yung nananakit, yung nagpe-play ng emotion. Diba? Saka siguro kung magre-reject ka, pwede mo namang sabihin din ng maayos. Huwag mo nang paikot-ikutin pa na hindi naman talaga kasalanan ng tao. Sinisisi mo pa dun sa tao. Tsaka wag nang i-lead on yung tao. Oo, tama. Kung alam mo naman pala na hindi naman pala talaga. Pinapahabol pa. Totoo, di ba? Kung alam mo hindi talaga, sa una pa lang, sabihin mo na. Hindi yung alam mo lang, kasi nagpa-play around with feelings ka rin. Yeah. So, kaya sobrang nakakasakit. Naluloko na din. Tubig. Ay, wala rin. Okay na. Sige. Bumalik na siya eh. O, laway mo na lang. So, nang re-reject, be kind. So, ano pa lang maging considerate na tayo na. So, kung sa tingin nyo wala talagang patutunguhan, wag mo lang hayaan gumastos yung tao sa'yo. True. Diba? Sayang oras. Kasi yung oras, kapag oras na yung nasayang, sobrang laki na ng halagang nawala sa isang tao. Ayun na dapat in-invest nyo para sa growth niya or makakilala ng talagang taong para sa kanya. May gusto talaga siya. So, respect na lang. Ikaw, Francis, anong message mo sa mga na-reject? Magbigay kayo ng oras para sa sarili niyo na ma-absorb lahat ng yung naging sitwasyon. Isa-isahin mo lahat ng ginawa mo dun sa tao, yung in-invest mo, saka nagkamali, kung wala man siyang explanation, alamin mo sa sarili mo kung bakit. Wait lang, saan ba ako nagkamali? Ganun. Kasi lahat naman tayo masasabi natin sa sarili natin, hindi naman ako nagkamali, hindi naman ako kulang eh. Ganun yung mga excuses. Pero dapat sabihin mo rin sa sarili mo na this time siguro mali ako. Kasi hinayaan kong mangyari to. Totoo. Totoo. Hinayaan ko na gawin niya to sa akin. Know when to walk away. Yun nga lang kasi yung idea na parang pinupull back ka pa na okay, stay ka pa. Ganon. Kaya mo pa yan. Oo. Kaya mo pa yan. Alam mo, nakaka-relate ako dyan. Kasi before, siguro hanggang ngayon, meron akong mindset na hanggat alam ko, hindi ko pa nabibigay yung ano. Oo. Same. Kasi hanggat alam mo pang meron kong ibibigay, medyo i-question mo, paano kung binigay ko pala yung isang bagay na, ano to yun, kung nagawa ko to or nagawa ko yan, paano kung doon pala mag-work yung isang bagay? May time pa nga, sumusobra ka pa dun sa limit mo.
yun yung talaga nakaka-devastating na ano. Pero alam mo, ano din kasi parang, love isn't supposed to be hard. Yeah. Diba? It's Alam mo, supposed to be tama ka easy. talaga dyan Tama Easy yan. like breathing. Dapat Yeah. easy lang Easy lang Diba? talaga dapat siya. Na hindi ka mahihirapan, hindi ka ma-pressure, hindi ka ma-intimidate. Napaka-relax lang. Relax lang. Happy Napaka-komportable ka. Minsan kasi kapag andyan na siya, parang kailangan bantayan lahat ng kilos mo, nung sinasabi mo, baka hindi niya magustuhan. Yun, guys, kailangan maging totoo lang tayo. Kasi kapag ganun yung naramdaman natin, ibig sabihin, hindi rin tayo totoo sa sarili natin. Dapat express mo lang kung ano ka. Yeah. Kung, And wag mo rin i-mold yung sarili mo para mag-fit sa kung anong gusto niya. Yeah. Mahirap din yung ganun. Hindi na ikaw yung magugustuhan niya if ever, di ba? So yung long run, no, maghihiwalay lang din kayo. Oo. Kasi yung habang nandun ka, siguro sa 2 years ka na, papapagod ka na, ang hirap mong mahalin kasi Oo. kailangan ko magiging ito, ganyan. Kasi una sa lahat, ayun ang pinakilala mo nun sa Oo. person. yun, bigyan mo pa rin ng compliment yung sarili mo. Na, gwapo ako, hindi lang ikaw yung babae sa mundo. Oh, message mo sa Message ko naman siya. Re-reject. Nang re-reject, Yan na. na nyo. Hindi, cut yun. God! Funny nga. Paano nga Hindi ko naman pwedeng sabihin na magbago na kayo. Kasi wala naman nagbabago in one day lang Rektahin nyo na agad. Di ba? Diretsuhan na. Kapag sa umpisa pa lang, physical appearance, hindi nyo na type. Hindi mo na kayang i-take. Hindi mo i-take, okay, medyo baliko yung ilong niya. Ayoko. Di ba? Pero, eto si Guy is, ano talaga siya, consistent siya. Sabihin mo na ayoko kasi, hindi talaga kita type. Di ba? Pero paano kung sinabi naman tapos parang ako lang yung gusto pa din? Oo. Ikaw yung nagmatigas ng ulo. Oo, naituloy pa din kahit sinabi naman sa'yo at pinapakita naman sa'yo din na Yun nga yun ang hindi mahirap ka gusto. Para sa akin, kapag ganun, bakit hindi mo bigyan ng chance? Bakit hindi siya bigyan ng chance? Hindi, yung sarili mo yung bigyan. Kunwari, si Tin. Eto, si Tin. Guys, Nireject ko na bakit hindi siya. mo bigyan yung Bigyan ko yung sarili ko ng chance, baka sakaling magustuhan ko siya. Kung meron man akong, meron man imperfection sa kanya na hindi ko nagustuhan, bakit di ko bigyan yung chance yung sarili ko na May point. Diba? Siguro Pwede naman yun. yan. Magbigay din kayo ng chance sa mga nare-reject. Pero Hindi yung again, basta-basta lang ayoko Kung sa'yo. binigay mo na yung rejection sa una pala at trinay mo pa rin at ganun pa rin yung same ending, wala na, hindi mo na siya pwedeng i-blame. Oo, wala siyang Kasi kasalanan pwede niya dun. sabihin sa'yo na, naging honest ako sa'yo. Oo, nagpakatanga ka na lang. May mga kasi may mga better way kasi para man-reject Tama eh. Easy lang kayo, wag masyadong harsh. Yeah. Kasi maging din kayo sa damdamin nung Kasi tao other rin part. naman yung kausap nyo. Oo, hindi porket gustong-gusto kayo, ganun na kagad kataas yung tingin nyo sa sarili Tama nyo. naman. Isihan nyo lang. Hindi, totoo. Totoo. Di ba? Tama naman. Maraming better way. Yeah. Hindi yung hindi mo na nga siya gusto, pero Binastos mo pa. Oo. may statement ka pa na nakakasakit. Tama. Di ba? Sorry. Mali yun. Easy lang. Saan kumbaga, kung ikaw yung nang reject na tipong in-entertain mo yung effort, di ba? Respect na lang yun sa lahat ng ginugol niya sa'yo. Oo. Di ba, sana kung noong una pa lang na, uy, labas tayo. Hindi ako Ayaw. free. Doon, pwede mo talaga maging harsh ka dyan. Stalker ka ba? Sinabi ko na ngayon ako lumabas. Kung in-entertain mo naman, di ba? Kung baga binigyan mo ng hope yung person ayun, parang respect naman. Na parang pinakitaan ka ng maganda ng tao, pakitaan mo rin ng maganda. Oo. Kahit na bye-bye pa yung sasabihin mo, ay, maganda mo pa rin. Kasi, yun nga, kasi parang may pinagsamahan din naman Oo, kayo. Kahit diba? friends lang, di ba? You don't treat people like that. Oh. Medyo mahaba ang topic namin ngayon. Talagang masasapol dito yung damdamin niya. Imagine din yun, sa bawa nag-apply ka ng work, di ba? Sa HR nga, nag-expect ka ng respeto kapag nireject ka na. Sabihin niyo naman ako kung maayos, di ba? Ibig sabihin, same respect. Kung ano yung gusto mong makuha sa ibang tao, ganun makababaw yun. Ganun din ibigay mo. Oo. Lalo na kapag alam mo talagang hindi deserve yung tao na umasa lang na, out of nowhere. Diyan nga pumapasok yung sinabi ni Tin na mixed signal. Oo. Na akala mo, okay siya, and then akala niya, or akala ko, komportable na rin siya. Nagkakaroon na ng conversation. Akala mo, okay na talaga eh. Tapos biglang, after a while, biglang Oo, wala. Siguro ano ba yung enough time sa tao na mag-reject?
Kasi kagaya A nga sabi month? mo, di ba? Half a month, alam mo na kung parang Alam mo na type agad. mo siya, kung gusto mo siya i-pursue. Alam mo yun? So, parang yung another 15 days ng month na yun is parang ayun na yung sinasabi mo kanina, bigyan mo ng chance sa sarili mo. Oo. Choose one. Oo. Guys, uwi na tayo. Dito, walang rejection. Ano lang, finding comfort in chillax conversation. Afterward! Sige na. Bye! Bye! So, ayun na nga, guys. Ang haba dun, no? Oo nga, nga ba? Pero mga konti lang yung ano. Pero mga podcast usually, no?